Yun na nga naman mga kababayan, bakit tayo patuloy sa ating pag-uusapan. Babati muna ako siyempre ng Merry Christmas sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers, sa ating mga kababayan. Maligayang Pasko sa inyong lahat at advance Happy New Year sa inyong lahat dyan. At babatiin ko rin ng maligayang kaarawan. Happy birthday kay Ma'am Bergie Berhel di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Nagdiwang siya ng kanyang karawan. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong araw na ito ay nagdiwang ng kanyang karawan. Itong si Ma'am Bergie Berhel di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Ika-73 karawan. 73 years old na po. Itong si Ma'am Bergie Berhel di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Matagal na nating taga-subaybay. Matagal na nating subscriber. Itong si Ma'am Bergie ng Pulilan, Bulacan. Ulit ma'am, happy birthday kay Ma'am Bergie Berhel di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Sana magkaroon pa kayo ng maraming birthday na darating sa inyong buhay. Enjoy po sa inyong karawan, Ma'am Bergie. Maraming salamat din sa inyong suporta. Yun lang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ako po mukhang mag-alsa baluta na itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, dyan sa Malacanang, dahil nga wala ng tiwala halos lahat ng mga Pilipino sa kanya. Merong mga iilan, mga kababayan, pero iilan na lang yan sila. Yung mga sumisinghot siguro may tiwala pa sa ating Pangulo ngayon, pero yung mga taong matitino, siguro mga kababayan, wala nang nagtitiwala. Kaya bumagsak na yung net trust rating nitong si Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Salungat naman kay VP Sara Duterte na talagang tumataas pa rin, mga kababayan, yung tiwala mas dumarami pa rin yung mga mas naniniwala kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng kaliwat kanang paninira, kaliwat kanang mga isinasampang kaso kay VP Sara Duterte. At alam naman ng ating mga kababayan na yung mga kaso na yan ay gawa lang ng mga kalaban. Ayaw nilang maging Pangulo si VP Sara, mga kababayan, kaya talaga pilit nilang sinisiraan. Samantala, itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, ayon kay Attorney Rowena Guanzon, maitim ang kaluluwa, budhi pala, mga kababayan. Kaya halos na wala nang nagtitiwala, kasi nakikita siguro natin, mga kababayan, bakit yung ating Pangulo ay ganito magsalita, pabulol-bulol, panguya-nguya. Yan yung sinyalis, mga kababayan, sa mga taong gumagamit, sumisinghot ng utot ng demonyo. Tama din talaga siguro yung sinabi ni Senadora Amy Marcos, na lisanin niya na itong Malacanang habang mayroon pang kunting natira na pag-asa yung ating bansa. Hindi pa tuluyang nalugmok, mga kababayan, dahil palugmok na nga itong ating bansa dahil pinamumunuan tayo ng ating Pangulo na sabi ng kanyang kapatid mismo ay sagupa o tawag nito, sugapa pala. Sugapa sa pinagbabawal na gamot. Kaya isa rin siguro sa mga dahilan, bukod sa flood control, mga kababayan, bukod sa kailang pambubudol, na may makulong na daw, may maparusahan na mga malalaking isda dyan, nasangkot sa maanumalyang flood control na yan, pero wala naman talaga. Bago daw magpasko, pero ngayon, magbabagong taon na lang, wala pa rin nakulong na malaking isda. Bukod dyan, mga kababayan, isa sa mga dahilan na nakikita natin yung dahilan sa pagbagsak ng kaniyang trust rating, mga kababayan, ay itong kaniyang pagkasugapa. Sugapa pala. Sa pinagbabawal na gamot. Bakit ayaw niya magpa-drug test? Kung siguro, magawa siguro ni Pangulong Marcos yung pagpapadrug test, mga kababayan, yung pagpa-hair follicle test, kahit paano siguro, kahit ako, na nabudol niya ako noon, na talagang todo suporta ako kay Pangulong Marcos noon, nabudol ako, mga kababayan, kasi kasama nga ako sa pangangampanya noon, pero yun na nga, nabudol tayo. Kung gagawin siguro ni Pangulong Marcos itong pagpapa-hair follicle test, baka sakali kahit paano bumalik yung ating pagtitiwala, kahit paano, mga kababayan, dahil nakikita natin na hindi pala totoo. Pero laking kanto tayo, alam natin yung reaksyon
ng mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yan yung mga sinyalis na pinapakita ni Pangulong Marcos Jr. habang siya ay may mga press conference, yung panguya-nguya niya, yung kung ano-ano na yung mga sinasabi niya. Yan yung isa sa mga sinyalis, mga kababayan. Kaya sana, para magkaroon kahit paano ng kunting tiwala ang taong bayan, magpa-drug test ka na, Pangulong Marcos. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ka na ng tuluyan sa ngayon. Yun ang wag na natin itong patagalin. Ito na, si Attorney Rowena Ongguanson. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Sa atin, sa Luzon lang siya, lamang kay VP Sara. Kasi siyempre, maraming congressman doon, diba? Na paldo-paldo na, saka, siyempre, alam nyo naman ang mga taga Luzon, maraming dyan, loyalist na Marcos. Pero, ang support system talaga ni BBM, yung mga congressman na paldo-paldo nung term ni Romualdez, saka tuloy-tuloy yung ligayan ng mga yan. Diba? Siyempre, down the line, mga mayor, diba? Pero, mga mayor, mag-isip na po kayo. Kahit naman po siyang presidente, ito naman ang internal revenue allotment nyo. Yung paganda, pagpalago sa mga bayan ninyo, ay nasa kamay naman ninyo yan. Real estate tax collection, is an order, cleanliness, nutrition, health ng mga tao nyo. Nasa pagmamanage nyo yan, kahit na wala kayong infrastructure funds na kinikikbakan lang naman ng mga congressman nyo. Bibigyan kayo dyan, tigi-tigi lang naman. Drizzle lang. Nakakaano naman yan ng dignidad. Nakakababa naman yan ng dignidad. Kaya, mag-isip na po kayo, mga mayors, na gumawa na kayo ng tama sa 2028. Do not support BBM gang. Do not support his candidate. Do not support itong mga tatakbong senador na ito na nagpapahirap sa bayan natin. Tsaka, ito na yung turning point. -3 siya sa sa SWS survey. Pero yung ibang survey, mas mababa pa, -26. Magnanakaw Saka weak, hindi niya kaya. Kaya naman nakaw galore lahat ng mga galamay niya at ni Romualdez. Kasi alam naman nila na hindi kaya ni BBM na tipigilan sila. O ayan na. 3 years late ka na, BBM. It's too late, baby, now. It's too late. Kaya ako, kahit may hika ako, celebrate ako ng Christmas at New Year. Ang New Year's wishes ako at New Year's resolution. Kita-kits tayo uli January 1. Mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ang protesta nyo kahit sa Facebook lang. Ikulong na yung mga magnanakaw na yan. Sama nila dyan si Sandro. Kaya wala na yung ICI na yan. Sinabi ko sa inyo noon pa, inutil yan. Hindi nila yan ituturo si Sandro. Hindi nila ipupush yung investigation kay Sandro. Kaya siguro nag-resign na yung accountant dyan na magaling Si Miss Fajardo. Hindi niya nakinaya yan. Parang, ginagawa lang ako dito. Deodorant. Your friends told you so. Siyempre, well-intentioned naman siya. Akala naman niya mga kababayan ay tutuhanin ito. Walang ginagawa si BBM out of the pureness of his heart dahil maitim ang budhi niya. Hindi siya mabuting tao. Hindi totoong mabait siya. Tingnan niyo yung mga pinaggagawa niya.
Dapat humingi na siya ng patawad sa Panginoon at mag-resign na siya at magpagamot ng kanyang cocaine addiction. Yun. Yun ang isa talaga. Okay lang alam mga kababayan, maitim ang budi. Ayun kay Attorney Rowena Gonson. Magpagamot na siya, tumigil na siya sa kanyang paggamit kasi. Kasi talagang nakakasira talaga, nakakatuyo ng utak yan. Kaya hindi na siya makapag-isip, no, ng maayos. Kaya yung kanyang mga nasa kanyang paligid ay talagang inaabuso na rin siya. Hindi niya na kayang kontrolin mga kababayan. Weak nga. Kaya nga tama yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na weak leader. Itong si Pangulong Marcos dahil nga gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. O, tingnan mo ngayon mga kababayan. Tingnan nyo ngayon. Anong nangyari sa ating bansa? Corruption doon, corruption dito. Nakawan mga kababayan ang taas ng mga bilihin. Tapos yung mga durugista talagang bumalik na sa lansangan mga kababayan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng DILG na drug free na ang mga barangay. Baka free na sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. O kahapon may nakausap ako. Yung kanyang anak na babae, nasa kulungan mga kababayan, 1 taon na. Nasa kulungan. Dahil nahuli, dahil nagbinta ng droga, nalulung sa droga. Napabayaan yung anak. Babae yun ha. Tapos sinasabi nito ni John Vic Remulla na drug free na ang mga barangay. Tapos yung isang anak pa, nung nakausap paggabi, nagwawala. Pag tawag nito mga kababayan, pag nakagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya ngayon, hindi na tayo ligtas na maglakad sa mga lansangan, hindi katulad noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte na pwede tayo maglakad. Hindi tayo nangangamba, pero ngayon alam natin at hindi nila kayang lukuhin yung mga Pilipino, ang taong bayan na ligtas daw ngayon sa panunungkulan ni Pangulong Marcos. Paano gagalangin? Ialam ng taong bayan na durugista yung ating Pangulo, di? Wala rin. Walang mangyayari, mga kababayan. Yun ang dapat lang din siguro talaga makulong itong si Sandro Marcos. Isama ito sa kulungan. Dahil siya, yung isa sa mga may pinakamalaking insertion mga kababayan. Kasama na nga itong si Martin Romualdez. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, i-shoutout ko lang ulit itong si Ma'am Bergie Everald Diyos ng Kapulian, Bulacan. Happy birthday sa iyo Ma'am Bergie. Sana maraming birthday pa ang darating sa inyong buhay. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Kinso, shoutout. Kay Ma'am Mibilin na Baligaw, pasensya na ngayon tayo nakapag-shoutout ulit dahil medyo busy tayo, nasa ospital tayo halos araw-araw mga kababayan kasi nga may sinasamahan tayo, yung aking kapatid na may karamdaman. Shoutout na rin kay George Luzon, shoutout na rin kay Juan Soto, shoutout na rin kay Rakit Tamel, shoutout kay Matin Sukal Papara, shoutout na rin kay Florencia Leonor, Ma'am Florencia Leonor, maraming salamat sa inyong komento. Kay Rudy Ragas, shoutout kay Minis Ki Adalum, shoutout na rin. Shoutout kay Roberto, shoutout na rin kay Bioli Isculuna, shoutout na rin kay Sili Mirandila at kay Benedicto Cantojos. Sino nga dito lang muna kay Ma'am Michelle Bulima rin pala, shoutout na rin sa inyo dyan. At dito lang muna once again, this is Ronnie TV mo. Ingat nila. God save the Philippines.